Narito ang pinakabagong balita sa ating bansa. Nagbabaga ang balita ngayong araw tungkol kina Pangulong Kuting Jr. at unang ginang ni Satanas Mags. Ayon sa mga ulat, may bagong taning na inilabas para sa kanila. Ang usapin ay nagugat sa mga kontrobersyal na aligasyon na kinakarap nila sa kasalukuyan. Ang mga kritiko at ilang sa mga namamatiyag ay nagsasabi na sa darating na Hunyo 30, ilalabas na ang mga karagdagang ebidensyang magpapatibay sa mga aligasyon laban sa mag-asawang Marcos. Marami ang nag-aabang sa mga dokumentong ito na maaaring magdulot ng malaking epekto sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga tagapagsalita, tiyak na magkakaroon ito ng matinding implikasyon sa politika ng bansa. Ang tanong ngayon ay kung ano ang magiging hakbang ng Malacanang sa gitna ng mga isyong ito. Sa ngayon, nananatiling tikaw ang bibig ng palasyo sa mga isyong ito at hinihintay ng bayan ang kanilang opisyal na pahayag. Patuloy kaming magbibigay ng panibagong impormasyon kaugnay sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito, mga palangga. So kailangan nating panagutin dahil ito ay serious crime. Mga palangga, serious crime ito na nakalagay sa ating batas, di ba? Under Article 267 of the Revised Penal Code dito, napaparusahan ng reclusion perpetua or pagkakulong ng habang buhay ang mga taong naging mastermind o naging kasabwat dito sa pangidnap, pangdukot sa mga minor de edad na walang iba ang gumawa kundi ang First Lady, ang Presidente, ang Ambassador ng UK, ang mga inutusan dyan sa ISAF, ang mga judge, ang DOJ. So, mayroon dapat silang parusahan under nga dito sa ating batas dyan sa Pilipinas. Malinaw po na nakasulat sa Saligang Batas ng Pilipinas na sila dapat ay makulong ng panghabang buhay at dapat nga jitay ang ibibigay sa kanila dahil sa seryoso o mabigat na pagdukot nila sa mga bata gamit ang fabricated crime. Fabricated crime and lawsuit. Sabi ko nga, walang kabayaran, walang kapalit na ano tawag dito na kapatawaran ang ginawa ni Lisa sa pagsira niya habang buhay sa kinabukasan ng dalawang bata at dalawa pang magkakapatid ito 4. Even though yung dalawa ay hindi nadukot ni Lisa, hindi siya nagtagumpay dahil ang isang bata ay, ayaw sumama doon sa during nung August nung kung saan dinukot nga sila, 'di ba, kinatok sila sa bahay nila ng Turkish government, Turkish police na inibitahan lang sila dapat sa police station para tanungin sila. Pero ang nangyari, hindi na sila nakabalik sa kanilang magulang sa distressed mother kasi the intention of the Philippine government under Marcos government sa pakikipagsabwatan kay Teddy Boy Locsin sa mga tiwali sa ISAF, sa DOJ, sa lahat, sa DFA, ay dukutin ang mga bata pabalik sa Pilipinas at dukutin ang nanay, dukutin ang lahat ng 4 na bata at takutin itong nanay para makuha yung iPad ng kung saan, ayon nga sa ating source, nandoon yung mga ebidensyang makakapagpatunay kung gaano at gaano kalalim at sino-sino ang mga involved dito sa kidnapping, involved sa mga illegal na negosyo ni Lisa ni Marcos Jr. sa pakikisabwatan kay Chua, kay Kumar, ayon sa ating source, at ang mga kongresista at ang mga senador. So again, ito ay conspiracy at nag-commit ang mga hinayupak na ito ng krimen na kung meron tayong jitay ay dapat sila ay jitayin, mga kababayan. So ngayon, mga palangga, actually, pinatranscribe ko, okay, ang iyakan ng mga bata, napanood nyo na, pero paparinig ko po uli sa inyo with the transcription na. Okay? Babasahin ko yung transcription, eto mga kababayan. Alright?
Ito. Ngayon, alright. So, ito ang unang video. Okay, ito. Unang audio. No, wait. Not the one muna. Ito muna, ito to. Okay. Sabi ng bata na 11 years old, what do you mean? Okay, sabi ng distressed mother, 'di ba? Nagtanong yung bata, 11 years old. During that time, what do you mean? I don't know, baby. The government said they can't do anything about it. It is Francis or illegal. Okay, narinig nyo? Grabe. Okay, sabi ng bata na narinig sa background, we are not going to that hotel. Kasi dadalhin daw sila sa hotel nito eh. Okay, sabi ng isang kapatid, it's not a hotel. Tapos sabi ng isa, it's a hostel. Okay, sabi ni distressed mother, it's a hostel, but sweetheart, will you wait for me? Kasi pareho silang ini-interrogate dyan sa Turkey. Pinaghiwalay sila ng police station. Like 20 minutes away ang distansya. Ayon sa ating source, pinaghiwalay ang mga bata sa kanilang nanay. At itong mga batang ini-interrogate ng police, walang abogado, walang psych, walang assistance, sila lang minor age. So may na-violate din actually ang government ng Turkey dito kung talagang ito ay maimbestigahan ng international. Pakinggan natin. Okay, tuloy ko, sabi nitong daughter ito eh. Sabi niya, it's not a hotel. We're not gonna be separated from mom because they want. O, sabi ng mas nakakabata, Mom, sabi niya, I am not going there. I'm gonna tell the police, Mom, I will find one. What do you mean? Tell me, how much the government can protect my children and I do? Okay. Ito pa lang distressed mother habang umiiyak siya. Sabi niya, tell me, how much the government can protect my children than I do? Kasi kukunin yung mga anak sa kanya, di ba? Kinakausap niya pala yung lawyer doon sa police station. Noong time na yun, may lawyer na pala siyang nakuha doon based sa ating informer. Tapos sumagot itong Turkish teacher ng mga bata, nandoon din pala. Ayun, ang sabi, where are they? Anak, where are you, anak? Are you in the police? Are you still there? Oh, kaya sabi ni distressed mother, where are you, anak? Are you still in the police? Are you still there? Give the phone. After the dormitory, you can talk with them. Okay, sabi ng Turkish teacher ng mga bata, keep them close the phone. Keep the phone. After dormitory, you can talk with them. If police caught, can take them. The police can take them. Sabi ng ng teacher daw ito. If police can take phone. Okay. Shania, you keep the phone. My children are crying. What do you do? What are you doing? Grabe. Okay. Grabe yung iyak ng, di ba kita nyo, di ba? Iyak ng nanay. Ano sabi niya? You keep the phone, anak. Sabi niya, my children are crying. What are you doing? Di ba?
Yun yung tanong. I think the question is, based sa ating informant, yung question na yun ay question sa mga anak sa mga kasabwat ni Francis Chua. At sa illegal system, kasama si Lisa, kasama sa lahat ng nakipag-conspire dito. Save your batteries so that from time to time. Okay, pinapasave niya yung battery. Tatawagan daw niya from time to time. Okay, yun na yun mga palangga. Ito pa isa mga kababayan. Ito, Sir General Kit Chofilo. Siguro hindi mo to alam. Sana makonsensya po. Alam ko, alam ko sooner lalabas kayo at yung mga ginamit ni Lisa dito. Sana lahat ng naging kasabwat ni Lisa o yung mga napilitan lang sa ISAF, you have to speak up. Kasi yung mga kasabwat niya, katulad ni Teddy Boy Locsin, yung asawa ni Teddy Boy Locsin, ito mga hinayupak na to, kukunin na lang ng lupa, kidnapping pa ang ginagawa. Panggigipit pa sa mga bata. Ituloy natin to mga kababayan. Please say them be calm and keep your calm. It's important now, okay? Keep your calm. I can understand. Could you come? What did you say? Can I get the children tomorrow? Nakita nyo? Oh, ang sabi nitong yung boses. Sabi niya, okay, please tell them calm. Be calm. Sabi niya, keep your calm. Sabi niya, it's important. Keep your calm. I can understand you as a mom. Kaya sabi ni distressed mother, sweetheart, baby, could you come? What did you say? Sabi niya, can I get the children tomorrow? Asking the police. Grabe, ano? Ang sabi ng bata, Mom, please. Mom, please do something about it. Sabi ni distressed mother, yes, my love, okay. Yes, my love, okay. I don't want to. Ayaw nila sumama doon sa mga nag-a-abduct sa kanila. Kasi 'di ba, dadalhin sila sa dormitory during that time. At naging successful nga itong si Lisa, si Chua, si Teddy Boy Locsin ng asawa niya para ipadukot ang mga batang ito, mga kababayan. Could you come down for a while? Could you come down for a while? I'm in the other police station. What do you mean? Umiiyak ng 3 bata, di ba? Mom, what do you mean? Okay, sabi ng bata, sabi ng nanay, sabi niya, we needed you, Mom. Mom, I can't sleep there. I can't sleep. Sabi niya. I'm gonna give you a statement. I'll call you back, sweetie, baby. Don't be strong, sweetheart. You're the mother now. Grabe, oh. I'm gonna talk to them. Wait. Stop crying, sweetheart. Wait, baby. We will fight, don't worry. We will fight, don't worry. So, nagtatanong yung bata, what do you mean, Ma'am? Bakit kailangan sila paghiwalayin? Diba? Although naintindihan ng bata na yung mismo ang tatay nila ang may gawa nito. At si Liza at si Locsin, na asawa ni Locsin, ang DFA, ang lahat na nag-conspire. Mga kababayan, kung hindi pa maantig ang inyong puso, kung kayo ay nanay, tatay, kapatid, ewan ko na lang sa inyo. Pero itong pangyayaring ito, nag-iyakan ang mga bata dahil inutusan ni Liza, ginamit ang pang-aabuso ng power. Kaya itong 2 bata ay naging successful si Liza na maidukot pabalik ng Pilipinas. Tapusin natin. Mommy will fight, don't worry. Mommy will fight. What do you mean? Can you speak to Pia Shadi?
I wanna stay with you, mom. I wanna stay, sabi ng bata. You wait, anak, you wait there. Please, because the police hold the phone. You have to hide. Mom, don't end the call. Mom. Oh, sabi niya bata, Mom, don't end the call, sabi niya. Sabi niya, I don't want to go. Sabi niya, I don't want to go in orphanage. Grabe. Maya, hide the dormitory. She can call you. Please. Mom, I need you. Please, Mom. I'll call you back, anak. I'll call you. I'll call you. I will do something. Don't worry. I'll do something. Don't worry. Okay. Mga kababayan, sa hindi pa nakarinig sa inyo, ngayon narinig nyo na. Anong klase? Anong klaseng satanas si Lisa? General Kit Chofilo, kailangan nyo pong magsalita. I know sooner lalabas si distressed mother. And nananawagan ako muli kay distressed mother to write a letter about dito sa lahat ng ito, kung ano nangyari sa Kongreso, sa Senado, sa DOJ, sa Office ni Kuting, sa international, sa UN, sa although nandiyan na nga yan sa UN, pero kailangan ng awareness ng taong bayan. Nakita ninyo, at you know what, mga kababayan? Ang dalawang bata, nadukot nga nila, nasa Pilipinas na. At nakita nyo, damdamin ninyo, ang bata hindi inaalagaan ng tatay na ayon sa ating source, kasabwat ni Lisa at ni Marcos Jr. sa mga illegal nilang negosyo. Isipin nyo ang mga batang ito during that time, that was 2 years ago, nasa 8 years old. Gigising ang mga bata, inagaw sila ni Lisa, ni Teddy Boy Locsin, ng ISAF, ng DFA, lahat ng nag-conspire dito, pinadukot ang mga minor age na mga bata, 8 and 10 years old, I believe, kung hindi ako nagkakabasa, ganun ang mga edad. Hanggang ngayon, ano yung traumatic effect sa kanila? Ano yung impact? Nagigising ang 8 taong gulang na bata, pagising niya sa umaga, wala yung nanay niya. At hindi niya makalimutan, torture yan sa utak ng bata. Yung pangyayari niyang iyakan na yan. Kaya ang nakikita ako dito, itong si Chua, siguro binibigyan ng mga material dahil maraming pera galing sa kaban ng bayan eh. Illegal ang negosyo. Based sa ating informante. So binibigyan ng kung ano-ano yung mga bata. Pero ikaw, Chua, na demonyo katulad ni Lisa, mag-ina siguro kayo. Hindi mo mabubura ang ginawa mong trauma sa sarili mong anak dahil sa pagnanakaw, pagmamanipula ng mga government projects sa tulong ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Kaya dapat kayong mabitay, makulong ikaw mismo, ang sarili mong anak ay ginawa mo ito para pahirapan, ginag-fabricate ka ng mga istorya ng mga crime dahil sa tulong ni Lisa, dahil nababayaran mo lahat ang hustisya. Nababayaran nyo, nautusan nyo nga ang isa. Kaya kayo nagtagumpay. Ito yung nilalaban ko, mga kababayan. Magpo-focus tayo sa ginawang kababuyan, ginawang high crime ng gobyernong ito. Narinig mo yung mga bata, buhay yan. Video yan, hindi ko lang pwedeng ipakita kasi sa inyo yung video kasi may mga nakitang document. Pero ito yan. Ipakita lang natin ha. Yung ito. Konti lang ang, ayan yung kanilang, ayan po yan, mga kababayan. Nakita nyo yan? Ayan yung mga paa nila. Okay, yan kasi, ang pagre-record niyan, dahil umiiyak yung nanay, ayan yung mga paa ng mga tao dyan sa police station. So habang nakipag-usap siya sa kanyang anak, nire-record niya sa kabilang cellphone para ma-document niya. Isa sa mga dahilan, kaya I believe nabigyan siya ng protection kung nasaan siya ngayon. Dahil ito yung mga ebidensyang pinakita niya, yung video ni Lisa na nakipag-usap siya, nag-audio video siya kay sa asawa ni Teddy Boy Locsin na Hi Louie. Okay? So video yan, mga kababayan. Video po yan. Nakita ninyo? Sobrang sama, tama ka, Gonzaga Borzolo, sobrang sama ang gobyernong ito. Kaya sabi ko sa inyo, habang nabubuhay ako at habang may boses ako, hindi ako titigil para
panagutan itong hayop na Lisa na to na makulong siya sa bilangguan ng panghabang buhay para tuluyan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!